Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang resulta ng SWS survey, pinaka-latest, Yung bilang ng mga Pilipino na naka-experience ng involuntary hunger for the past 3 months. At saka yung bilang na rin ng mga Filipino families who considered themselves poor. Okay? Itong survey na ito, hinamdak September 14 to 23 with 1,500 respondents using face-to-face interview. Tapos ito, non-commissioned survey. Ibig sabihin, walang nagbayad, walang bias sa resulta. Public service lang ito ng SWS. So, ito po sa GMA News Online. Pinadala sa akin ng aking kaibigan, si Eudora. Salamat, Eudora, sa iyong palaging pagpapadala ng mga articles. My unpaid researcher. Title, Filipinos who experience involuntary hunger up 22.9% in September. SWS. Dumarami po ang bilang ng mga kababayan nating nakaka-experience ng involuntary hunger. Ano ang ibig sabihin ng involuntary hunger? According to SWS, it is being hungry and not having anything to eat at least once in the past 3 months. So, wala talagang makain. Kaya involuntary. Kasi may mga tao rin na ginusto nila na magutom. Example, yung mga fasting. Yan, voluntary yun. Ito, involuntary. Walang makain. For the past 3 months, at least once. O ibig sabihin, mas maraming beses pa. Okay. So, itong September result is mas mataas kaysa yung survey ng SWS noong June. Noong June 2024, 17.6% lang sa mga respondents ang nagsabi na naka-experience sila ng involuntary hunger, walang makain. So after 3 months, nadagdagan ng 5.3%. Kaya naging 22.9%. Okay. Comparing it nung COVID-19, sabi ng SWS, ito na yung pinakamataas na involuntary hunger compared nung September of 2020, nung COVID-19 lockdown. 30.7% sa mga respondents nagsabi na gutom, walang makain. Well, that is understandable dahil lockdown Hindi tayo makakilos. Walang makatrabaho. Ayuda lang ang inaasahan. Kaya maraming gutom. That's normal nung lockdown. 30.7% involuntary hunger. Ngayon, wala namang pandemic. Libre na tayong makagalaw. Halos papare at 22.9%. Ang dami ngayon ang nagugutom. Okay, compare din last year, maganda itong survey ng SWS. Noong September of 2023, ilan lang ang percentage ng Pilipino nagsabi na involuntary hunger? 9.8% lang ang nagsabi na wala silang makain at least once in 3 months noong September of 2023. So medyo mababa. After 1 year, ito na. Ilan ang increase? Na 9.8. So 22.9. Nag-increase ng 13.1% yung bilang ng nagugutom na Pilipino. So, grabe. Iyan po ang tunay na sitwasyon ng ating
yung mga nasa laylayan. Kasi ang nakaka-experience ng ganito, yung nasa laylayan man. Yung mga may trabaho, lalo na yung mga mayaman, bali walang hunger. Ang ating mga mambabatas, hindi problema ang hunger. Sa awa ng Diyos, kaming mag-asawa, hindi rin kami namumroblema sa hunger kay meron mang steady source of income. Itong nasa laylayan, isang kahig, isang tuka, sila ito, nakakaano. So, noong 2023, ang annual hunger average is 10.7. Mababa nga noong 2023. Ngayon, itong 2024, 3 quarters naman, first, second, and third quarter. Yung average ng 3 quarters is 18.2%. So, mataas. So, grabe nga yung third quarter dahil 22.9% ang mga Pilipino na nasurvey, nagsasabi, wala silang magawa. Gutom na gutom, wala silang makain. Okay, in terms of geographical areas, ang pinakamatindi is Mindanao. Ang Mindanao, ang naka-experience ng involuntary hunger is 30.7%. Noong June of 2024, 15.7 lang. Halos na doble ang bilang ng mga nagugutom na tao dito sa Mindanao. Sa Visayas, ganun din, halos na doble. Ngayong September of 2023, 26% ang nagsabi na nagugutom sila. Compared nung June of this year, 13.7 lang ang ano. So, doble. Ang Mindanao and Visayas, dumoble yung bilang ng nagugutom na Pilipino. Sa Metro Manila, tumaas ng kaunti. Okay? Noong June, 20% ang nagsabing gutom sila. Itong September, 21.7. Tumaas ng kaunti. Sa Balance Luzon, the rest of Luzon, yon medyo bumaba. Dahil nung June, 19.6 ang nagsabi na naka-experience sila ng involuntary hunger. By September, bumaba, naging 18.1. So, punta naman tayo sa bilang ng mga pobreng pamilya. The same survey, SWS, September 14 to 23. Okay. So, for September of 2024, 59% sa mga na-survey nagsabi na pobre sila. Ibig sabihin, 6 out of 10 Filipinos, they consider themselves poor. Compared nung June of 2024, tumaas. 58% ang nagsabi na pobre sila nung June. Pagdating ng September, tumaas ng 59%. By geographical areas, ang pinaka maraming pobre is Mindanao. Sa Mindanao, 67% ang mga respondents nagsabi na pobre sila. Visayas, sumusunod, 65% ang nagsabi na pobre sila. Sa Metro Manila, 52% ang nagsabi na pobre sila. Balance Luzon is 55%. So, ito, i-connect natin sa napakagandang hangarin o legacy na yung gustong mangyari ng presidente. Anong sabi niya? What legacy? Tinanong siya ng media. Anong legacy na gusto mong iwanan sa iyong presidency? Ganda yung sagot niya. Wala nang magugutom. Kaya meron siyang na sa bagong Pilipinas, walang magugutom. Yan ang sinasabi ng Pangulo. So ano ngayon? Realidad. Nagkakaroon ba ng realidad yung nagiging totoo ba yung legacy o yung gustong mangyari ng presidente na sa kanyang administration by the end of 2028 wala nang Pilipinong magugutom?
Ang ganda sana kung matupad. Kaya lang, sana, this is a wake-up call sa administrasyong ito na do more, do better. Kung sa ano pa, tinimbang ka, ngunit kulang. Maganda yung hangarin. Ulitin ko. Sana darating ang panahon na wala ng Pilipinong magugutom. But sa ngayon, dumarami. Hindi, wala kang itulak kabigin. SWS na ito. Very credible ito na survey group. Wala ka ng kundi tanggapin ang result ng survey at magsagawa ng mga programa para mahibsan ang kagutom ng mga nasa laylayan.